Malaking tulong ang naibibigay ng paggamit ng bisikleta sa pagko-commute. Bukod sa ehersisyo at tipid pamasahe, nakakabawas din ito ng polusyon. Patunay riyan ang mga tutubi bike na proyekto ng Asian Development Bank at ng Japanese Fund for Poverty Reduction na nahihiram ng libre sa Pasig City. Balita hatid ni Cedric Castillo. Sa trabaho niyang nagsisimula sa madaling araw, natural lang daw na pagpatak ng tanghalian. Karipas na ng lakad pa uwi si Victor, utility personnel ng Pasig City Hall. Pero dahil 30 minutos daw ang layo ng kanyang bahay, sa walkathon pa lang, ubos na ang 1-hour lunch break. Dapat sakto tagalas 12 nakabalik na ako dito. Kailangan makabalik agad kasi maraming tao sa City Hall. Pero ngayon, nagbago na raw ang eating habits ni Victor dahil sa bagong service ng City Hall, ang mga tutubi. Mistulang mga high-tech na bisikleta na ipinaparada sa mga high-tech na makina. Mala ATM card na ini-issue sa mga empleyado ang pinaka-padlock na mga bike. Libre ang gamit kahit saan padalhin. Meron pa akong time para magpahinga, makaidlip kahit mga 30 minutes. Mas maganda magbike. Bakit po? Kasi hindi iwas sa traffic. Sa jeep, traffic Proyekto ng Asian Development Bank o ADB at ng Japanese Fund for Poverty Reduction. Napili ang Pasig City bilang pioneer sa tutubi bike share program dito sa Pilipinas. Sa ngayon, mayroon pa lamang 10 prototypes sa mga bisikleta na layon daw paramihin at ikalat sa iba't ibang sulok ng Kamaynilaan. Halimbawa, isang bike station dito, tapos magkakaroon ng bike station doon from Pasig City Hall. Magkakaroon ng another bike station sa Ortigas o kaya another bike station sa isang school. So parang patalon-talon. So that's I think the message of that tutubi. Dati na kasi kaming may manual na bike sharing. Pero hindi ganyan kasing secure at saka kasing safe. Ayon sa City Environment Office ng Pasig, 70% ng air pollution sa buong Metro Manila at maging sa naturang syudad galing sa mobile emission, dulot ng milyong-milyong mga sasakyan na bumabagtas sa NCR araw-araw at higit pa raw sa panlalagkit at panlilimahid na dala ng masamang kondisyon ng hangin. Karamdaman ang resulta raw nito sa marami. Sa amin sa Pasig mismo, tumataas din ang kaso ng primary complex among kids. Ganon din sa Metro Manila, even in Beijing, ganon Pagkatapos, yung mga tao, cardiovascular. Sa kalsadang ito, naispata namin ang ilang bisikleta ang gamit na service. Tanong namin sa ilan, maganda man para sa katawan ng pagbabike. Healthy nga bang gawin ito sa isang lugar gaya ng Metro Manila? Pwede naman siya, provided na hindi ka mamamatay sa usok na kalsada. Kahit mainit sa Metro Manila? Kahit mainit, pwede naman Parang hindi. Sa tingin nyo? Opo. Bakit po? Kasi maraming sasakyan para delikado. Dapat talaga mayroon silang daanan na talagang pambisikleta lang talaga. Hindi raw may kakailang nakadisenyo ang maraming kalsada sa Metro Manila. Hindi para sa commuters at bikers, kundi para sa mga sasakyang 4 ang gulong. Pero panahon na raw para baguhin ang kulturang ito na nakasanayan. Siyempre yung mass at saka yung collective transportation system, mabago na. Kasi ngayon parang lahat gusto magkotse. Pero kung ma-establish ng gobyerno yung safety ng mga public transportation natin, ang mga Pilipino willing maglakad, willing magbisikleta, at willing mag-public transport. Cedric Castillo, GMA News.